Hi, welcome again sa ating next tutorial regarding our PHP. So, let us proceed. Okay, so ngayon po i-discuss natin yung PHP get method, such as how the get method works using the $sign get superglobal safely, and input validation and security, URL encoding and special characters. Okay, let us begin with how the get method works. So by using our get method, okay, and this time we need to apply using our farm tag at the same time by using our anchor or hyperlink. So when you visit a web page or submit a form that uses method, and this method is the attribute of our HTML form, and if the value is equal to get, the browser send an HTTP GET request to the server. So GET is one of the standard of our HTTP method. So, na-discuss na natin previously yung post method under ni HTTP method. So, it is designed primarily for retrieving our data. So, the get method sends form or URL data as a query string. So, next slide, madidiscuss natin kung ano ba itong tinatawag nating query string. At the same time, key value pairs na tinatawag appended to the page URL after a question mark. So, mamaya, i-discuss ko sa inyo yung medyo complete series niya para at least maintindihan natin yung parts ng URL natin. So, data is visible in the address bar and can be bookmarked or shared. So, never use get for sensitive information like password or yung mga data na masasabi natin confidential. Yan, especially yung mga such as yung bank account or information of our bank, or we can say online info na may kinalaman po sa especially sa pera. So ideal for searching, filter, and non-destructive requests where bookmarking is helpful. Okay, so using the $sign get super global safely. Okay, so now PHP automatically parses the query string and places the value into the $sign get super global array. All form inputs are appended to the target page URL as query string. So $sign get is a super global array in PHP that automatically contains all the data sent to your page through the query string of the URL or through an HTML form that uses method is equal to get. So may tinatawag tayong word na keys are the names of the get parameters. So meron tayong get, value, and query string. So doon sa query string natin, makikita natin yung key followed by value, and meron tayong special character na siya yung responsible to separate the key value. So for example, meron ako ditong form, okay? Example ng first example of our using our get method. So action act2 is equal to PHP method get. So meron ako ditong not secured and secured example. So bakit ko siya sinabi na not secured? Because first, kung napapansin niyo po, yung reading, wala po tayong validation or sanitation of data from our URL. So like for example, if nag-inject po tayo ng mga special characters or yung mga malicious na injection ng data such as our XSS, or we can say SQL injection, may posibilidad po na mag-run siya since that sinesend ito sa ating server. So, ito po yung sinasabi kong secured because meron po tayong validation and sanitation of our data such as sanitation, HTML entities, and strip tags. So, madidiscuss natin ito mamaya at madidemo ko sa inyo kung paano siya nag-work. And we have our validation such as yung input natin sa input type text sa first number and second number ay meron po tayong filter validate int under ni filter var. So, allow me to explain, may explain ko din to mamaya, but dito pa lang, ano ba yung purpose nito? So, meron tayong tinatawag na coalescing operator. At the same time, meron tayong tinatawag na ternary operator. So, this is what you call our coalescing operator. So, kapag once na-detect niya na ito po ay sa left side, kapag once may value, sa right side kapag once na null siya, or once na ito po ay magiging true, or pag nag-false, ito po yung ating right side. And again, this is what you call coalescing type of operator. Okay, so since that our next topic is more about sa input validation, let us discuss. Okay, so dito po sa part na to, hindi ko nasama dito yung how to secure if
nga ba mayroon siyang value? Because we all know $get SBTN. So tine-check nito if yung ating SBTN or declared ba siya, yung parameter na to sa URL. At hindi ko sinama dito yung checking of our kung mayroon siyang value. Pero itatry natin mamaya. So for example, if I set $get SBTN, ginagamit natin to responsible para i-check niya at the same time i-confirm niya if ito ba nga ba ay is present in our query string na tinatawag. Another one is that checking for validation, not empty, kung may value ba siya. So ensure the value is not equal to 0 or we can say empty or null. And then get CNAME, dito po sa ating part, meron tayong ditong method is that to get the value of our CNAME parameter. So ito po yung tinatawag nating parameter value. So meron tayong CNAME. At the same time, present nga ba ito sa ating URL? And then once meron, so siya yung responsible to get the value. So allow me to demonstrate by using our tag. Okay, so ito yung expected value po natin. So, i-run natin siya sa code. Okay, so meron ako ditong example act 1, for example, get method. At ito po yung ating parameters. So, we have our CNAME. So, num1 and num2. Ito yung ating attribute and value. Ito yung nire-read ni PHP. Once na nasubmit po natin sa by using this form, submit. So, babalik po siya sa action 1 at ipapasa niya since that our method is equal to get, pupunta siya sa ating URL. So, pagpunta niyo dun sa URL natin, makikita na natin yung tinatawag nating string query at madidistinguish natin siya. So, by the way, let us proceed muna dun sa tinatawag niyang string. Okay, ito po yung tinatawag nating query string. Okay, by the way, query string. So, mula po dito sa ating question mark, papunta dun sa pinaka-dulo. So, a query string is the part of our URL that carries data from the browser to the server as key value pairs. Ito po yung example ng key value pairs. So, ito po yung key, ito po yung value, and the main purpose of this ampersand is that separator po ng ating key value para makapag-declare po na kayo ng panibagong get parameter. Or sometimes natawag ko siyang assigning variable for the get method. But again, tawag sa kanya is that get parameter or key. Ayan. So key followed by value. So the query string is the key. Okay. Is the question mark. After the question mark, then key followed by value and separated by ampersand and another declaration of key and followed by value number 2. So portion of our URL that passes small bits of data to the server for processing. When you submit an HTML form with method get or click a link containing parameters, the browser appends this key value pairs to the URL. So, hindi lang siya ginagamit intended sa ating form or sa graphical user interface. Pwede rin siyang gamitin sa hyperlink or yung anchor tag po natin. So, mali-discuss po natin mamaya yung anchor tag. So, by the way, pag binalikan po natin si operator po before we proceed to the demonstration. So, ito pong natawag dito ng operator is that null calling. So, kapag true, ito yung left side. Kapag false, ito yung default. So, returning default only if $A, or ito po, is not set or is null. So, another one is that ternary operator. So, ito yung shortcut ni if-else statement. Ito yung naman yung serve as condition. Yung left side, ito po yung if value is equal to true and if value is equal to false naman, yung nasa right side, separated by colon. Again, shortcut po ng concept ni if-else. Okay, so let us proceed now sa ating expected output. So, meron dito tayong code. So, tatanggalin ko po muna ito. I-demo ko lang sa inyo what happened once nawala itong part na to. Okay, save po natin. I-run po natin sa ating URL. Okay. Okay, so mag-i-input po tayo. For example, so ito pa yung expected output. Kung napansin nyo, nung nag-submit po ako, ay pumunta siya dito sa URL. So mula po dito hanggang dito sa dulo, tawag sa kanya is what you call our query string. Ayan. So, ang query string natin, ito po mula dito sa ating question mark and followed by our key and value. So, may mga special character po na dito sometimes nakikita kayo like yung percent followed by number at mali-discuss natin yun mamaya kung ano ibig sabihin. But right now, itong plus is equal to space or space sometimes %20 yung kanyang equivalent.
So, meron tayong mga special method or function na ginagamit para po at least may read natin siya, ma-sanitize natin siya at ma-validate natin yung ating input. Okay, so naging true siya because sabi niya sa button natin sa code, if I set $sign get SBTN, declared ba siya dito sa URL? Yes. Pero kapag nilagyan pa natin siya ng another security, tulad kanina, so meron tayong AND operator if that is not empty. So, ulitin natin, na-save ko na siya, refresh natin. Okay. Okay, kung napansin niyo po, meron pa rin siyang expected value. Pero pag once po natin in-erase natin to, okay, so pag wala yan po, ang mangyayari sa kanya, hindi po yung lalabas yung expected output. Na malabas po siya since that after submitting our data, yung name followed by expected value na nilagay natin sa text field at dineclared kasi natin yung value niya doon sa button. Okay, sa name SBTN value submit. Kaya po ang nagiging value ni parameter name is equal to submit. At yung value ni name ay yung input natin, ang num1 at num2, yung in-input din natin. So kapag once na ginagamit ko to sa link, mamaya i-demo ko rin siya para makita nyo, mas ma-appreciate nyo na ito po yung kanyang second validation. Of course, from the word itself, not empty. Okay, so kapag hindi siya empty or may value siya dapat. So, may mga security tayo nilagay dito. Allow me to remove muna para at least maintindihan po natin at kung ano-ano ba yung mga parts na to na pinaglalagay ko para ma-explain ko po sa inyo mamaya. Okay. So, ito namang HTML entities, ito yung bago kong dineclare. So, ito yung responsible to convert our inputted such as yung may mga ano tayo, may mga special characters tayo, magiging plain text po siya. I-convert niya into HTML tags. Siya yun ang purpose niya. And then, yung strip naman, ang purpose nito is that lahat ng mga script tag na nilalagay po natin, so tatanggalin niya from the word itself strip. So lahat yun, hindi niya isasama sa pag-display ng output. So, di-demo natin para makita nyo. Ayan. So, refresh natin. Okay. So, for example, maglalagay po tayo dito ng, ito po, yung script mismo. Ayan. So, kahit hindi po tayo mag-input muna ng data. So, ito po yung purpose ng HTML entities. So, lahat po na nilagay po natin dito na script ay gagawin niyang plain text at hindi niya i-execute. Kung wala yun, possible na mag-execute siya. So, ano mangyayari kapag tinanggal po natin siya? Tingnan po natin kung ano mangyayari. Tanggalin po natin itong HTML entities. At yung basic lang po yung ating concept. Okay? Basic reading lang po. Okay. Okay. Meron pang open parenthesis, let us refresh. Ayan. Kung napansin nyo, nag-perform na agad yung hello, but dito natin siya i-refresh. Ayan. Input po tayo sa script. So, kahit naka-get method siya, once na present yung ating, ayan, tulad niya, number siya, di ba? So, ayan, hello. So, ini-execute niya yung value ng script. Nung nag-read po tayo sa ating key na cname or parameter ng get method. So, in-execute niya itong value. So, that's the reason why hello yung ating expected output. So, that's the reason why kailangan po natin yun, si HTML entities, kasi siya yung responsible to convert lahat ng script tag into plain text. So, kung meron na tayo niyan, ni-refresh ko lang siya. So, hindi siya gumagana. Ginagawa niyang plain text. Siya yung responsible nun. So, another one, meron po tayo kanina ditong strip tag. And let us check kung ano yung purpose naman ni script tag. So, kung napansin niyo po, meron siyang kaninang script. So, refresh natin. So, same po. Ayan. Kapag nag-click tayo, ayan, alert, hello. Wala na yung word na script kanina. That's the purpose of our strip tags naman. Okay. So, I hope na nagigets po natin yung purpose nito. So, let us proceed now sa ating next po
na topic. Okay, so before we proceed, again, so mula po dito sa question mark hanggang dulo, ang tawag sa kanya is what you call query string of our is part of our URL, and ang main purpose po ng question mark is responsible to separate our each extension name ng ginagamit nating program. It refers to our PHP. And of course, ang ampersand is separator of our key and value, or we can say get parameter. Yan. So, yan po yung ating purpose. So, next is input validation and security. If we're talking about input validation, intended for pause and get po, same lang po yung kanyang concept. It is the process of checking and cleaning all data, okay, received from outside your application, whether it comes from our users, or we can say form, query string, okay, sa forms mismo by using our pause method, or query string, tulad kanina sa URL by using get method, and cookies natin. Sometimes browser and external services. So may tinatawag tayong two complementary strategies na always natin ginagamit sa input validation and security intended for pause, and especially this topic, get method. First is that what you call validation, or white listing siya. Ano ba itong mga to? So confirm the data is exactly what you expect. That's what you call validation. Like for example, kanina nag-input tayo ng number, di ba? So nag-input ako ng text, and then what happened? So wala siyang display na value but is equal to 0. Meron akong validation na nilagay. Ang sanitation, ang purpose naman nito is that clean or escape data to make it harmless if it is displayed or stored. So sometimes kapag nag-inject ka dun sa URL, kapag alam niyang harmful, so hindi niya isasama, or invalid at the same time, magkakos ng possible na hacking, or possible na magkakos ng distraction sa ating data, at especially sa template ng ating page. So, let us proceed dun sa ating tinatawag nating validation. Here, meron tayong tinatawag na validation such as yung filter var. Marami itong klase at i-discuss natin mamaya. Ay papakita ko sa inyo, and then i-post nyo lang siya pag gusto nyo siyang basahin. As long as i-discuss ko muna yung purpose nito. Filter var, meron po siyang iba't ibang klase ng type ng filtering, such as filter validate, from the word itself, validation. That's the reason why ito yung best example po natin sa filter validation. So ito po, again, is what you call our calling operator. Pag once po ito ay nag-true, so ito yung execute. Pag nag-false, ito po yung right side. So right side po ng dalawang question mark. Kasi itong dalawang question mark, ang tawag sa kanya is that calling operator. So another is what you called our sanitation, escaping or cleaning. So ginagawa natin pag nag-escape tayo, hindi niya binabasa or in-execute, or nag-clean tayo ng script. Di ba ginamitan natin ng strip tag at HTML entities. Pero may mga sanitation din po tayo for the data, inputted data. Okay, meron po tayo mamaya i-discuss po natin. So that's the reason why 0 yung ating expected output pag once na wala po tayong number na di-detect. So for example, okay, ito po tayo sa part. So nag-input tayo ng 34 at dito po ay, okay, nag-AB ako. So what do you think? Ano magiging expected output niya? Okay, kung wala tayong tinatawag na data validation at data cleaning, okay, or sanitation, ano mangyayari? So, may posibilidad na mag-error yung computation. At the same time, may posibilidad na hindi siya mag-return ng correct output. So, since that, meron tayong sanitation, hindi mag-cause ng error ang program natin. So, since that itong first number, AB ang in-input ko, ano sabi sa ating program? So, sa sanitization po natin, ang sabi niya po sa filter var is equal to get number. So, filter validate int. So, tiningnan niya, AB ba is number? So, it means that false. So, ito po yung kanyang magiging value. So, it means sa ating method, 0 plus 43. So, expected natin, ang result ng sum is only 43. So, pinutin natin. Okay, so that's the reason why the result is equal to 43, since that yung first po natin sa ating code ay naging false, kaya naging 0 siya. So ito po yung escaping or cleaning of our data. Parang expected input natin, hindi siya mag-cause na expected na error, kundi meron tayong cleaning na ginawa. Okay, so this is what you call sanitization. So i-sanitize natin lahat or i-clean natin. So another one, yan. Ito yung mga validation po natin. Meron tayong intended for boolean, accept 1,
true, on, yes. Depende po sa kung ano yung concept kung saan siya pinagagamit. Okay? But always answerable by true or false. 1 for true, 0 for false. May another one, ito yung ginamit natin for int. Filter validate for int. So, validates an integer with optional mix and max. So, let us try, for example, ang inputted natin is that, for example, is that 34.5 and 23. So, ang output niya is equal to 23 kasi ang gamit natin sa filter validation is int. Okay, so since that meron siyang decimal value, supposed to be ang gagamitin po natin na validation is equal to float. Okay, so hindi niya, kahit number siya with decimal, hindi naman siya int ang input natin. So that's the reason why doon pa lang sa server scripting natin, meron na tayong security na dapat ang ini-input lang natin ay whole number. So we can do this mismo sa JavaScript, but like what I said, better if our security ay nandun na sa server security po natin. Okay, so filter, validate, float. So nakita nyo na ang kanyang purpose. Filter, validate URL, check for valid URL. So yan naman ang purpose niya kapag ginagamit tayo. Kapag ang purpose natin is that intended for URL. Filter, validate email kapag hindi tayo gumamit ng input type email, and ang ginamit natin na input type text, and siya yung responsible to validate if tama nga ba yung format na ginagamit natin. So, siya na yung responsible, si ating interpreter, to validate as long as meron tayong method na ginamit sa filter bar is equal to filter validate email. Another one, validate IP, MAC, okay? Reg, EXP, and domain. So, for the sanitize, okay? Sa pag-clean natin ng data, we have that filter sanitize string, and another is that filter sanitize email, URL. So, for email, removes all characters except letters, digits. So, gamit natin to once na nag-input ang ating user na meron siyang mga special characters. So, siya yung responsible to remove. Okay, that's the purpose of filter sanitize. And remove illegal URL for URL, and sanitize number int, keep digits plus minus, and filter sanitize number float, keep digits plus minus again, optional fraction or exponent. We have special character, encoded, full special char, and row. So ito po yung input validation security po natin. Meron tayong, again, tinatawag na validation at sanitization. So sa sanitization, hindi lang yung under ni filter, but meron tayong ibang method na responsible to perform cleaning and escaping of our data, such as HTML entities and strip tags. Ayan, I hope na clear na po sa atin yan kung paano po ginagamit yung validation and sanitization. Okay, so method to sanitize the inputted value. Okay, so meron po akong ditong table. I-apply natin kanina what happened on sa get method once na wala po siyang value, so that I can demonstrate mas accurate pa siya. So, before we proceed, tingnan nyo po itong gamit ko po. Okay, so by using this time anchor element or anchor tag, kanina ginamit natin yung form. So, ito po, ina-attach po natin siya. For example, app3 PHP, CNAME dyan. So, lahat po ito yung mga president po. And then may makita po kayo dito, ampersand separator ng ating key followed by value. So, ito yung ating key 2, ito yung ating value 2. So, ito yung key 1, yung value po natin sa key. So, meron po tayong ilalagay dito mamaya na mga special characters, and then para makita nyo po yung valid at invalid na ini-input dito. Sometimes kasi, once na encoded siya, kaya tawag siyang encoded type of info kasi may mga dapat tayong tandaan. Yan. So let us proceed, for example, sa escape special characters into HTML entities to prevent them from being interpreted as HTML. So i-convert niya at sometimes tayo ang responsible to convert. So may mga method tayo sometimes na ginagamit for cleaning our data, such as not enough like our HTML entities, we added int, okay, int underscore quotes. So ito po yung responsible to read the single quote and double quote sa ating expected value, and we also included UTF-8. It means that tells PHP to handle the next as UTF-8. So, mga non-ASCII characters. So, yung responsible to handle like, okay, accented letters. Ayan. So, proceed po tayo dito sa URL encoding and special character. Again, encoding and special characters. May mga special characters tayo that need to include sa output. Pero kapag dinirect natin kinol,
may tendency na magkakause siya ng error. For example, itong ampersand. We all know that the purpose of this ampersand is to separate the get parameter or key and value. But kapag gusto natin may ganito sa ating text, so dapat hindi natin siya tina-type ng ganito. So, pwede siyang lagay natin is %26. Pero as a user na walang alam sa technical, of course, hindi natin pwede itong gamitin. Kailangan i-advance natin siya pagdating doon sa ating considering kung paano siya i-display sa URL. But kapag nakakita tayo ng %26, it means yun po yung ibig sabihin niya, ampersand. %20, that is space or plus. So, kapag nagde-declare po tayo from galing sa GUI, halimbawa, pag nakuha na natin yung value, ginagamitan po natin siya ng URL encode para po kapag nag-type tayo ng special character, ang mangyayari po sa kanya is ma-read niya, may papasa niya sa URL yung kanyang tinatawag na encoded value ng special characters. So, i-discuss natin siya doon before tayo mag-proceed. Ito yung mga special characters po natin. Ayan po yung kanyang encoded form. At sometimes natawag natin siyang percent encoding. So, ang percent encoding ng space po natin is %20 or sometimes plus po siya. Ayan, lahat po ito. So, paki-post na lang and pakibasa para at least makuha po natin. So, another set. Ayan. Okay, ito po yung mga characters natin. And, okay, so allow me to demonstrate kung paano po siya sa ating code. Meron pa ako ditong Act 3. Ito yung ating table kanina. So, halimbawa, naglagay pa ako dito ng ito pong mismong symbol. What happened kapag ito yung diniretso natin? Okay? So, save natin. Ira-run natin siya dito sa ating program. So, the file name is equal to act3.php. Okay. So, since that nakalagay sa Anchor and ginagamit ko talaga ang get method once na may mga menu po ako, okay, para at least madali ko po siya may tawag yung function. And sa dulo nito ng presentation, magbibigay pa ako mamaya ng simple example kung paano po ang ginagamit ito. Okay, kung saan ko siya common ginagamit. Ayan. For example, nakalagay dito president's name, dyan lang ang nakalagay. So because of that's for the data validation and cleaning, di ba? So kapag naka-encounter siya ng special character doon, siya na yung responsible to trim at the same time to clean. Kaya ni-escape niya para at least possible na maging harmful siya sa ating expected output. So since that, ang nilagay natin is that yung itong ampersand, kinonsider niya na, okay, ito ay separator of our keys at the same time ng values natin or get parameters. That's the reason why pinutol na yung data na hanggang kay dyan followed by yung space. Okay, so kung gusto po talaga natin siya na maging part siya ng output, so yung sinasabi niya kanina, encoded value. So we need to change this into %26. Ayan, save natin. And refresh natin dito sa output. Okay, so refresh natin. Okay, click ulit natin. Ayan, so kung napansin niyo po, complete na. So, nakikita niyo po yung kanyang expected dito po. Meron siyang %20, ito po yung space. And %26, ito po yung ampersand. And %20 is our space again. So, ito po yung equivalent niya pagdating sa reading. Because ang gamit po natin dun sa code is ito po, %26. So, kapag once na naka-pure HTML po tayo at we are going to submit yung value sa URL, don't forget to include kapag special characters po siya, yung mismo equivalent niya sa encoding natin. Okay? So, yan po yung next po natin. So, nakalagay po dito, reading niya kasi mayroon akong HTML special characters. At the same time, hindi po ako nakalagay doon ng encoding po ng special character. So, let us try. So, palitan natin ng ampersand. Okay, ampersand. Okay, kung kaya niya i-read at encode. Sorry. I forgot the method, but let us check. URL encode, baliktad. URL. Ayan. So, check natin kung kaya nga ba niya. Okay, save. So, binalik ko sa ampersand. Press natin.
Okay? So, napansin nyo naman, still, okay, ang ginawa niya sa encoding is that dyan, %20 and ampersand, hindi pa rin. So, saan siya applicable? Tulad kanina sa discussion natin, nakastate po dito that you can now proceed once na nakadeclare mismo sa code sa PHP natin look like this or galing mismo sa graphical user interface. So, that's the reason why balik natin to, yung ating example. Okay. Doon tayo sa ating form. Ayan. So, that's the reason why dito po sa URL encode, dito tayo maglalagay. And, okay, ang haba na ng security natin. And let us try. Okay, Act 1. Okay, so type tayo Reno and Condes. Okay. Okay, so siya yung responsible to encode the equivalent of ampersand dito po sa ating URL. So meron tayong %26. Kapag binasa niyo yung data galing sa given URL, naka %20 siya. Pero kapag galing sa text field, tingnan niyo po ang nangyayari. Nagiging plus po yung space. Because yan din yung kanina equivalent niya, space. So, %26, it means that is now our ampersand. Okay, so para ma-avoid natin pag sometimes hindi maiwasan, yung mga user natin ay user ng system natin ay mayroon talagang shortcut na nilalagay, special characters. So tayo, we need to insert the encoding form equivalent ng ating special characters. That's the reason why very important to include URL encode method po or function natin. Okay, so ito po siya. Ayan. So, proceed tayo. Okay. So ito yung dinemo ko kanina. So ito po, Reno ampersand Condes. May makikita kayong 26. So plus space and %26 is our ampersand. So let us proceed. Okay, so ito yung pala yung last for the summary. The get method is an HTTP request method that sends form or URL data as query string. So appended to the page addresses. Don't forget that pag sinasabi po natin siyang query string, mag-start po siya. Okay, sa ating question mark and then hanggang last dulo. Okay, last value po sa dulo. And in PHP, these values are automatically available in the $get superglobal array. So, di ba, netawag siyang array because of the symbol yung bracket that is array. Data is visible in the URL, making it easy to bookmark or share or log. Suitable for retrieving or displaying information such as search results, filters, or page navigation. Not secured for sensitive data because URLs can be stored in browser history and serves server logs. So, dapat yung mga sensitive data sa client side natin, hindi po dapat natin siya sinishare. Ayan. So, requires input, validation, and output escaping to prevent attack like XSS or SQL injection. At of course, like what I said, validation and cleaning of our data. So, yun po yung purpose po ng ating discussion. But allow me to demonstrate another example. Let me perform this sa iba pang part ni get method sa PHP po natin. So, ginagamit ko po siya, like what I said, palagi pagdating po sa ating tab. So, for example, maglalagay po ako dito, href. So, ito pa yung, dito ko siya common ginagamit. So, for example is -1, closing natin. So, maglalagay po ako dito, for example, we can say apt2.php. Okay, so for example is that m1 is equal to a. Okay, so i-copy ko lang po ito. And, okay, meron tayong -2 and -3. So, m1. So, dapat unique din siya. Okay, so kahit yung value is parehas. Okay, so, clear tayo ng PHP. And if I set and $get so is equal to m1 and not empty. Sino? Si $get. Okay. So m1. Ang ginagawa ko po, for example, mayroon po ako ditong babasahin na function. But this time, simple lang po. Gagawin ko siyang function with no parameters or
we can say no argument. So for example, we can say function, dito po tayo mag-declare. Sorry, marami pong distraction kasi wala pa akong headset. So, maraming natutunog. So, for example, echo. Okay. Min1. Yan lang po yung ating output. Okay. So, ang ginagawa ko, lahat ng possible design ng HTML nakaseparate sa function. Kapag kiniklik mo siya, yun ang yung lalabas doon sa ating page. So, ang tatawagin natin dito is that yung function name. Yan. So, pwede natin siyang, halimbawa, tapusin natin yung buong declaration, num2. At nag-declare ulit tayo ng panibagong function. So, ab2 na meron siyang content na minu2. Ayan. So, tawagin natin minu2. And another one, we can say function m3. At tatawagin natin siya. So, mag-create tayo ng new function. And this is now AB3. So, minu3. Okay, para madali natin siya maintindihan. So, this is what you call function name. Okay. So, dito ko siya common ginagamit para at least madali natin siya maintindihan. So, mag-BR tayo para at least ang output niya nasa next line po. Okay, so yan po. So, dito ko siya ginagamit. So, by the way, itong function, pwede ito nasa labas ng PHP natin. Papakita ko sa inyo mamaya. So, ito lang po ang purpose niya. So, let us check sa output natin. Okay, so act2.php. Ayan, may nakikita po kayong min1, min2, and min3. Tingnan nyo po dito sa URL. Pag napindot ko pong min1, M1, nag-true siya. Lumabas po yung min1. Okay? So, pag napindot ko po yung minu2, okay, minu2 rin ang lumalabas. Nag-change din dito yung ating key and value is equal to A. So, minu3, okay, nag-M3 din siya. So, since that, nag-true yung condition sa if statement. Allow me to explain again. So, sabi niya, if get method M1 is declared or present doon sa ating URL, so, at the same time, hindi siya empty, ibig sabihin may value siya. Question is, what if niremove ko to, yung value? What happened doon sa output? And we all know that this is always partner po sila, key and value. So, of course, since that hindi naman sensitive ang ating HTML, pipindutin natin si minu1. Okay, nandito siya, pero sabi niya, okay, minu1, wala siyang output. Why? Nag-false yung ating condition. Present nga siya sa URL, pero, di ba, empty siya. False ito. True and false is equal to false, kaya hindi po niya binasa yung function natin. So, yan yung kanyang purpose. So, that's the reason why wala tayong expected output. So, that's the reason why always tinatawag siyang key value. So, kahit A lang, for the checking, value is equal to A, mag-execute siya. So, that's the reason why kapag na-click natin, masatisfied, malabas po yung term min1. Okay? So, like what I said, pwede po ito, for example, kapag nahirapan po kayo nasa kabilang page po siya, or mismo dito sa baba, pwede po natin siya ilipat. Tinatawag lang po siya ng ating PHP. Ayan. Maging part ng body. We all know that body is the starting position of our output sa ating HTML. Okay, same pa rin po yan. Tinatawag lang niya yung function, same page. So, ganyan ka-flexible si PHP. Kahit yan nasa taas po siya ng HTML or sa baba po siya ng ating HTML. So, dito ko palagi ginagamit yung ating menu since that hindi talaga siya palagi dapat nakaka-broadcast yung mga data natin, especially yung mga sensitive information. So, that's the reason why dito ko siya common ginagamit. But, hindi talaga may iwasan that we need to pass the value for the information like searching or pagination, di ba, tulad nito. Yan. Kasi ang purpose talaga niya, di ba, sa ating data is that for searching. Ayan. Search result, filters, or page navigation. Ayan. Yun talaga yung kanyang purpose. Retrieving. Ayan. Or displaying information. Kasi sometimes, kapag pinasa mo lang siya at kinuha pag nagre-refresh mo using pause method, nawawala na yung data. Unlike pag pinasa mo sa URL, sometimes, yun yung basis mo para dun sa ating parameters sa searching, especially pag filtering and page navigation or pagination. So,
ang nangyayari, naka-steady pa rin yung data natin. As long as like what I said, hindi siya dapat sensitive info yung pinapasa natin sa ating URL. Okay, so yun lang. Thanks for watching. I hope na nakatulong po sa atin kung paano po nag-work si $get po natin sa using our PHP. So sa susunod po, i-integrate na natin siya sa database. Thank you for watching and God bless.